Alam niyo ba mga kababayan, ano ba ang function ng batas? 'Di ba? Bakit ginawa ang batas? Ginawa ang batas para siyang maging gabay na susundan ng mga tao para hindi nagkakamali. 'Di ba? Well, hindi naman ako lawyer, hindi naman ako matalino. Kumbaga, ito ay parang ano ko lang. Yan ang aking pananaw tungkol sa batas. Kaya may batas. Nang sa ganon, mayroong mga taong hindi nananamantala para maiwasan yung makapagsamantala, maiwasan yung pang-aapi, maiwasan yung panloloko, tapos yung mabigyan ng hustisya, yung kailangang bigyan ng hustisya, yung naaapi, yung inapi, di ba? Di ba yun ang purpose kung bakit mayroong batas. Pero dito po sa pangyayari, mga nangyayari ngayon, parang hindi po umiiral ang batas, no? 'Di ba? Pansin nyo. Kapansin-pansin eh. Mula nung actually kahit saan ka tumingin, parang walang saysayang batas. Bakit? Dahil may batas nga, pero marami namang naaapi. Maraming nang aapi. Yung mga may kasalanan, nakakawala. Pero yung mga inosente, minsan, yun pa ang napaparusahan. Di ba? Kagaya na lang nitong kaso ni Harry Roque. Kung susundin ang batas, parang hindi siya, wala siyang kasalanan, ano, sa usapin ng pogo. Pero kung tao ang mag-iisip, yung bang tinatawag na public perception, sa mga nakikita natin, sa mga ebidensya, sa mga tagpi-tagbing mga nangyayari, kahit naman siguro sinong matalino o bobo ang tanungin, ano ang masasabi? Ikaw na nanonood sa akin, ano sa palagay mo? Involved ba si Harry Roque sa pogo o hindi? Diba? Kung paniniwalaan natin ang kutob natin base sa mga nangyayari at sa mga dokumento na natagpuan sa kung saan-saan, may balita pa nga na siya at ang asawa ni Roque ay nag-ooperate ng pogo sa Bataan. Tapos nung ni-raid itong bahay niya sa Tuba, Benguet, na may natagpuan doon na 2 Chinese nationals, sinong magsasabi na hindi nga talaga siya involved sa pogo? Eh yung 2 Chinese nationals na natagpuan doon sa premises niya ay nagtatrabaho sa pogo. So paano nangyari na hindi siya connected sa pogo? Kasi nagsinungaling na naman si Roque. Nakesyo yung bahay niyang yon, kasi marami siyang bahay, eh pinapaupahan daw niya. O nilusot siya. Ito pong si Roque, mga kababayan, kahit na yung bang huling-huli na, nakakalusot. Magaling lumusot. Magaling magsinungaling. Pag si Roque ang gumawa ng mali,
nalulusutan niya. Nagagawa niya ng paraan na tanggalin niya ang sarili niya doon sa sitwasyong mali. Pero kapag binanata nila si President Marcos, parang walang kalusot-lusot. So, anong ibig sabihin natin, mga kababayan? Itong si Roque, kahit na alam ng bawat isa sa atin, at siya mismo, alam niya yan sa sarili niya, na involved siya sa pogo. Pero nagagawa niya ng paraan, nagagawa niyang lusutan, dahil na rin sa batas. Abogado yan, di ba? Wais, matalino. Ang nakapagtataka lang, dati siyang human rights activist, human rights lawyer. Pero ngayon, ang ginagawa niya, taliwas doon sa sinumpaan niya. Yung mga, itong pagkaka-connect niya sa pogo, na ang dami-dami na nating nakikita na mga ebidensya, pero nagagawa niyang lusutan dahil sa batas. So yun po ang ibig kong sabihin, na parang walang saysay ang batas. Natuwa tayo na may batas, pero batas na magliligtas, pero tila yata dahil din sa batas, nawawala ng saysay yung katotohanan. Tingnan mo yung nangyari na pagpapalabas nila ng video, yung polvoron video doon sa North America. Ang sabi nila, mga opisyal ng gobyerno natin, hahabulin daw nila yung nagpalabas nun, yung nagpakalat. Hahabulin, kakasuhan. Pero kamukat-mukat mukha mo ngayon, hindi daw pwedeng habulin. Dahil bakit? Dahil na naman sa batas. Dahil ipinalabas yung video sa Amerika. Kaya, hindi raw, wala daw tayong jurisdiction. Pero, kagaya na lang nitong ginagawa nitong si Vlogger Maharlika, na walang tigil sa paninira kay PBBM at sa First Lady, yan ba walang batas o walang paraan para yan mapatigil at maparusahan? Parang ayoko maniwala na wala. Kasi, walang jurisdiction sa kanya ang Pilipinas, pero since ang binibiktima ni Maharlika ay Pilipino, lalo pat Pangulo ng Bansa at First Lady, hindi ba pwedeng mag-usap ang government to government? Na halimbawa, kung ako lang ang presidente, pwede kong kausapin ng American government na yung iyong nasasakupan, ang iyong mamamayan, ang iyong citizen, American citizen, ay gumagawa ng krimen laban sa tao ng Pilipinas, sa citizen ng Pilipinas. Pwede siguro yun, di ba? Sa palagay ko lang. Kasi alangan naman na dahil sa batas na walang jurisdiction pwede na ba yung gano'n na ang isang foreign national, kagaya ni Maharlika na American citizen, ay pwede na lang na gawa ng mga issue, gumawa ng krimen laban sa isang taga-ibang bansa, Pilipino. Walang batas na walang batas na nagko-cover sa ganyang issue. I don't
can't believe. Alam mo kung bakit ang Amerika? Ang Amerika kapag may inape na Amerikano sa ibang bansa, kaya nilang kasuhan yung foreign, kung saan mang bansa nangyari yung pang-aape doon sa Amerikano. Mahina yang lang yata, para yatang mahina itong mga taga-gobyerno natin na papayag na lang ba tayo na ganyan? Na isang American citizen kayang-kayang sirain yung isang Filipino citizen na hindi lang basta-basta Filipino citizen, kundi Pangulo at First Lady. Kasi parang sumuko na sila eh. Na kesyo walang jurisdiction kasi doon ipinalabas. Eh, ang mundo natin eh, kapit-kapit na tayo dahil sa internet. So parang hindi naman yata, naniniwala ba kayo sa sinasabi ko mga kababayan, na kahit saan man yan ipinalabas ang video, dahil nga ang mundo natin na interconnected, siguro ko, or baka wala pang batas, siguro ko dapat magkaroon ng batas na kahit saang lupalop ng mundo ginawa ang isang krimen, kasi we consider it crime, yung cyber libel. Hindi lang naman yata dito lang sa loob ng Pilipinas na ang Pilipino pwedeng kasuhan sa kapwa Pilipino, kundi foreign national pwedeng kasuhan sa ibang bansa kagaya ng Pilipinas. Kasi nga interconnected eh. Kagaya niyan, ipinalabas doon sa Amerika, kumalat sa buong mundo. So paano hindi pwedeng kasuhan yun? Sana naman po maisip ng mga taga-gobyerno natin na kailangan may solusyon ito. Dahil hindi naman po pwede na basta na lang ganyan. Kasi kung hindi po ito mapaparusahan, itong mga nagpalabas na ito ng video, itong si Harry Roque at yung si Maharlika na yan, uulit at uulit pa yun, hindi titigil yan. Kung sa susunod, kung ano na naman ang gagawin nila na mas malala. Di ba mga kababayan? Siguro ko naiintindihan yung ibig ko sabihin. Nakakalungkot, nakakadismaya na parang baliwala naman po yung batas eh. Yun ang ibig ko sabihin. Yung batas, hindi lang basta-basta kung sinong mamamayan ang binibiktima. Pangulo. Kasi di ba, dahil Pangulo ang hinihiya, Pangulo ang sinira, Pangulo, First Lady natin, kasiraan ng bansa, kasiraan nating lahat. Kaya papanong walang parusa sa foreign national na naninira ng Pangulo natin at First Lady. Yun po ang ibig ko sabihin mga kababayan. Okay? Yun lang po.